So dahil malapit na po ang Bare Months, ngayon gumawa po tayo ng masarap na yema tart na pwede po natin itong negosyohin na sigurado nakikita po tayo dito. Ito yung tipo na dough pa lang ng ating tart is malasa na and then malutong. Kaya panoorin nyo lamang po hanggang dulo kasi yung pinakang tips at idea, yung maaari nyo pong katanungan is nakapaloob na po yun dito. At kung pang negosyo hindi po mawawala yung pinakang costing po natin para may idea na po tayo kung magkano po ang kailangan po na puhunan po natin dito, magkano ang posible pong bentahan at magkano po yung posible po nating tubuin. So, papaano po ito gagawin? Tara, umpisahan na po natin. So, unahin po natin ang paggagawa po ng dough ng atin pong tart. So, gagamit po tayo ng 1/4 kilo ng all-purpose flour. So, kahit ano namang flour, pwede po natin gamitin. And then, sugar, asin, iodized yung ginamit po natin, and then margarine. Bali, ang brand na ginamit po natin ay Dairy Cream. Imimix lamang po natin saglit. At kapag na-mix na po natin, nagsama na ang margarine at flour, so ilagay na po natin ang cold water. Pagkatapos, mamasahin lamang po natin ito. So, kapag nagagawa ako ng dough ng ating tart, hindi ko na siya talaga ganong minamasa. Basta nagdikit-dikit na siya, is okay na po yon. So, estimate na sa 1 to 2 minutes ko lamang po itong minasa. Pagkatapos, babalutin lamang po natin ito ng cling wrap dahil ire-rest po natin ito ng 30 minutes. Sa chiller po natin ilalagay. Ngayon, kung itatanong nyo Ate Tipid tips, pwede po ba yung i-stack? Bukas ko pa siya gagawin. Yes, pwede po yon. 1 to 2 days, pwede po nating ilagay yan sa atin pong chiller. Pero kapag lalampas na, sa freezer na po natin ilalagay. So, kapag gagamitin natin, so ito na lamang po natin. So, habang nire-rest po natin yung ating dough tart, ngayon ire-ready na po natin yung ating pong paghuhulmahan. So, ito na-order ko po online. Marami pang design yung pagpipilian po natin. Meron pang Christmas kung hindi po ako nagkakamali. At maliit lamang po ito. May sukat na 2.5 inch by 1.5 inch. So, papahiran lamang po natin ito ng melted margarine. So, ginagawa po natin ito para hindi po didikit yung atin pong dough tart mamaya kapag tinanggal na po natin. Hindi tayo mahirapan sa pagtatanggal. After 30 minutes, ngayon ay magmomolder na po tayo dito po sa ating mga molder. So, yung dami ng ilalagay po nating dough tart, nakadepende na po sa atin kasi pwede tayong gumawa ng manipis na dough tart. So, ang mangyayari po nun, dadami po yung pinakang yema fillings po natin. So, magiging matamis yung yema tart naman po natin. So, kung medyo makapal-kapal yung dough tart naman po natin. So, kumbaga, hindi ganun katamisan yung yema tart po natin. So, kung ako ang tatanungin nyo, mas type ko yung makapal yung dough tart po natin para sakto lamang po yung pinakang tamis. Pagkatapos, ipaplat lamang po natin ito ng mabuti. Ipaplaten po natin kasi kapag ito binake na po natin, medyo uurong po yung pinakang dough po natin. Kaya ang ginagawa ko, medyo pinalalampasan ko po sa hulmahan para kung umurong man, isakto pa rin po dun sa molder po natin. Pagkatapos, ito po ay tutusukan lamang po natin ng tinidor. Ngayon, kapag nagawa na po natin ito lahat, i-bake na po natin. Pero dito nga po pala meron pa po tayong natira. Dahil yung pinakang molder po natin ay kulang. 39 pieces lamang po itong na-order ko. So, halimbawa, kung talagang kakaririn po natin ito, much better na dagdagan po natin yung bibilhin po nating molder para isang salang po. Para tipid po tayo sa kuryente. Kasi ito po ay pwede po natin pagpatung-patungin yung tray po natin. So, yung dough na matitira, ilalagay ko lamang po ito sa chiller. So, babalikan po natin yan mamaya. Ito nga po palang oven po natin bago po natin isasalang, kailangan ay naka-preheated na. So, i-bake lamang po natin ito sa 180 degrees Celsius for 30 to 35 minutes. Pero ako 35 minutes ko siya niluto. And then, yung natitirang 10 minutes, ang ginagawa ko, inilalagay ko na siya sa 250 degrees Celsius, itinotodo ko na siya para mag-brown po yung ibabaw, para mas crispy. So, ganun lamang po yung gagawin po natin kapag lulutuin po natin ito pong ating dough tart.
So, saktong 35 minutes, luto na din po itong ating dough tart at talagang mainit-init pa po ito. Tinatanggal ko na para yung natirang dough po natin ay maisalang na din po natin. So, kung napapansin nyo ha, diba, hindi mahirap tanggalin. At ang ganda ng pagkakaluto po ng ating dough tart. And then, yung pagkalutong po nito is may pagka-flaky, kaya talaga naman pong ang sarap po ng ating dough tart. So, kung itatanong nyo naman kung pinahidan ko ba siya ulit ng margarine, so ito hindi na po natin kailangang pahida ng margarine kasi hindi na din po siya didikit. And then, i-bake na po natin ito. So, dahil na-bake na po natin yung ating dough tart at malamig na din siya, ngayon magluluto na din po tayo ng ating pong yema peelings. At gagamit tayo dito ng 2 egg yolk. So, halu-haluin lamang po natin yan at isusunod na din po natin ang isang lata po ng condensed. And then, maglalagay din po tayo dito ng vanilla flavor. Pwede rin tayo dito maglagay ng lemon zest. So, kapag nahalo na po natin ng mabuti, so pwede na po nating buhayin yung atin pong apoy. At lulutuin lamang po natin ito sa alalay na apoy at huwag po nating titigilan sa halo para hindi po magbuo-buo. So, estimate na luto po natin dito ay 12 to 15 minutes. So, depende naman po yon sa magiging apoy po natin. Basta ang mahalaga doon is hindi na po malabnaw yung pinakang yema po natin. At bago po natin papatayin yung atin pong apoy, maglalagay po tayo dito ng 2 tablespoon po ng margarine. So, dairy cream po yung ginamit po natin. At pagkaluto po nito, ilalagay na din po natin dun sa atin pong dough tart kasi kailangan mai-toppings na din po natin ito bago lumamig kasi ito po ay masyado pong magiging sticky. Pero wala naman po magiging problema. Halimbawa, inabot tayo ng lamig, so buhayin lamang po natin yung kaunti pong apoy para hindi po tayo mahirapan sa paglalagay po ng palaman sa ibabaw. Ang ilalagay po nating yema peelings, kuha lang 1/2 teaspoon. Katulad po nito. And then, pwede na tayo dito maglagay ng gusto po nating topping. So, ako, Happy Peanut. Nabili pa po sa tindahan na may flavor pa pong adobo. Kasi ito po ay pabili ko lang. Kasi dun sa binilhan kong bakery supply, nung bumili ako ng mga ingredients is naubusan na. So, kahit anong toppings ay pwede po nating ilagay dito. At kung itatanong yung Ate Tipid Tips, pwede po bang magbe-bake lamang kami nung pinakang dough tart at bukas na po ako maglalagay ng peelings kapag meron na pong umorder. Ilalagay lamang po natin sa airtight container. Tapos dito, para mapabilis yung trabaho ko, so ako yung naglalagay ng yema peelings po natin, tapos nagpatulong ako kay Ate Rod. Sabi ko, siya yung maglalagay ng topping. So, napabilis naman po yung trabaho ko. Kaya lang, ito naman po yung nangyari. Talagang yung peanut is nangalat. O, ayan. Kaya ang ginagawa ko ay inililipat ko siya sa kabilang tray para naman po malinis tingnan kasi maggagawa pa tayo ng thumbnail. So ngayon, kapag nag-firm na po yung pinakang peelings po natin, ngayon pwede na po natin itong ilagay sa mga packaging po natin. So madami namang packaging yung pwede na po natin paglagyan. Pwede nating balutin sa yema candy, 'di ba? Yung iba't iba ang kulay. So ako, ang meron ako dito is yung ganitong packaging. 46 pesos po ang halaga nito at 100 pieces na po yon. Pagkatapos, isisi lamang po natin gamit po itong na-order ko din po online. So, kung itatanong po, yung pinakang shelf life, so 3 to 5 days, nakalagay sa airtight container at hindi po direct sa sunlight. So, kung gusto natin na mas tumagal, so ilalagay lamang po natin sa atin pong freezer. So, much better kung gagawin natin to, freshly baked yung gawain po natin kapag merong umorder or magpapa-order, saka po natin gagawin. Para sigurado na laging bago na may ibibigay po natin sa ating customer habang tayo po ay nagpapakilala pa po lamang. So, kapag marami nang na-order, so pwedeng gumawa na po tayo ng maramihan. 1/4 kilo lamang po yung ginawa po natin, pero ang dami na po ng kinalabasan. Okay, so bago po ang lahat, tikman na po muna natin ito. So, ayan siya, diba?
Okay, so unang-una mga katipid tips, dun sa atin pong pinakang dough ng ating tart is talagang malutong po ito. Ilalim hanggang ibabaw. So, kanina pa itong nakatihaya dito kasi 'di ba, syempre pinalamig po natin bago po natin i-packaging. So hindi nagbabago pa rin yung pinakang crispy ng atin pong dough ng ating pong tart. At malasa din po yung pinakang dough ng ating tart kasi ito ay tinikman na po namin nung wala pa siyang palaman pero talagang malasa na. Malalasa talaga natin dito yung margarine na inilagay po natin, Dairy Cream yung brand. Ayun po yung nagpalutong sa dough nung atin pong tart. Sakto lang yung pinakang tamis at saka yung alat. So ayun yung nagpasarap dun sa dough po nung ating tart. Malalasa talaga natin dito pagka yema. And yung inilagay po nating peanut, dahil wala nga po akong peanut na nabili, nakalimutan ko. So pinabili ko lamang po ito sa tindahan. Meron pang flavor na adobo. Pero hindi naman po nalasa yung adobo dito. Bumagay pa rin yung peanut. So overall, ang sarap po ng ating pong yema tart. So sundan nyo lamang po yung pinakang ingredients po natin, procedure, at maa-achieve nyo din po yung ganitong kasarap na yema tart. Ang ganda po nitong gawing extra income, ngayon darating po ang Burmans. So ngayon na magiging katanungan, titipid tips, magkano po ang magiging bentahan po niyan per piece. So ngayon, mag-costing na po tayo. So yung costing na gagawin po natin, costing pa rin po yun dito sa lugar po namin. So magko-costing pa rin po kayo ng sa inyo. Kasi iba't iba nga po tayo ng lugar, iba't ibang presyo yung mabibili. At bawat taon, araw, buwan, nag-iiba po yung presyo. Isahan po natin sa dough tart. So, gumamit tayo ng 1/4 kilo ng harina, 15 pesos. Margarine po natin, bali dito, naka 110 grams yung nagamit po natin. Yung 100 grams sa pinakang dough, yung 10 grams, yung pinahid po natin sa molder. Bali, 32 pesos. Ang pagkakabili ko po sa 200 grams is 57 pesos. Salt and sugar, pagsamahin na, 3 pesos. Yan, sa labor at electric po natin, pagsamahin na. So, sabihin na lamang po natin na 30 pesos kasi 1/4 kilo lamang naman po yung ginawa po natin. Kaya ang total po ng puhunan sa dough tart ay 80 pesos. Ngayon, i-divide po natin sa 70 pieces na nagawa po natin. At ang kakalabasan po nun, 1.14 lamang po yung pinakang puhunan po natin sa dough ng ating tart. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay yung atin pong yema fillings. Okay, so umpisahan po natin sa 2 egg yolk, 20 pesos. Isang lata po ng condensed, 42 pesos. Margarine at vanilla, 7 pesos. Kailangan. Peanut na ginamit po natin na toppings, 10 pesos. Mag-plus po ulit tayo ng other expenses. Sabihin na po natin na 20 pesos kasi saglit lang naman po siyang lutuin. Kaya ang total po lahat ay 99 pesos. Okay, ngayon i-divide po natin sa tatlo dahil meron pa po tayong natira. Ngayon kung gusto po natin, yung niluto po nating palaman ay sakto, walang tira. So yung pinakang dough po natin is dadagdagan po natin. Yung 1/4 na ginawa po natin, yan, mag-add po tayo ng 125 grams na flour and then yung mga ingredients po natin, lahat yung ginawa po natin. So ngayon balik na po ulit tayo sa yema fillings po natin. So kapag i-divide po natin yun sa tatlong batch, ang kakalabasan po nun at 33. Yung ginawa po natin, kumbaga ay 2 batch. So, magiging 66 pesos po yung pinakang puhunan sa yema fillings na inilagay po natin dito. So, kapag i-divide po natin yan sa 70 pieces na nagawa po natin, ang kalalabasan po nun, 0.94 lamang po yung pinakang puhunan sa yema tart na pinalaman po natin dito. So, ngayon, tuusin na po natin yung isang piraso kung magkano po ang puhunan po natin. And then, magpa-plus po tayo ng pinakang packaging po natin. 0.46, pero sabihin na po natin na 0.50. Bali, ito po ay sa online ko nabili. 46 pesos po ang 100 pieces. And then, mag-plus pa po tayo ng piso para dito po sa isang piraso, labor, and then kuryente. Kaya ang total po, kada isang piraso ay 3.58. So ito, pwede natin siyang ibenta ng 6 to 8 pesos. Tutuusin ko po ito sa 6 pesos. Yan, kapag minus po yung pinakang puhunan, posible po tayong tumubo ng 2.42 kada isa pong piraso. Yun, i-times po natin sa 70 pieces na nagawa po natin at ang kakalabasan po nun, 169.4 yung posible po natin tubuin sa 1/4 kilo. So halimbawa, 1 kilo po yung ginawa po natin at napaubos natin yun mga katipid tips. I-times 4 po natin at ang kakalabasan po nun
posible po tayong tumubo ng 677 pesos po sa 1 kilo. So, basta sinumahan pa natin to na sipag, diskarte at consistent, so hindi po imposible na kitain po natin yung ganong halaga at pwedeng mas higit pa. Dito sa dough tart po natin, madaming fillings pa po yung pwedeng ipalaman po natin dito. So sana, bago po ulit nagtapos yung video po natin, meron po ulit akong naibigay na magandang negosyo, idea po sa inyo ngayong paparating po ang Bare Months. So kita-kits na lamang po ulit sa ating mga next video. Bye-bye!